Magandang araw mga ka-TH. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ang tinatawag na color coding. Ito yan mga ka-TH. So kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating videos. Okay? So yan na ka-TH. Nung nakaraan ay natalakay na natin yung tinatawag na alpha codes. Yan. At pinakita ko rin yung mga sample ka-TH, yung alpha codes, pure alpha codes. Okay, so ngayon dito tayo sa color coding. Okay, so bakit may color coding ka-TH? So ang color coding ka-TH ay ginamit ng mga Hapon sa kanilang tinatawag na Treasure Burial Layout ka-TH or TBL. Kasi itong mga color coding kadalasan makikita mo na to sa hukay. So pag ma-remap mo ng area, kung makikita ka ng example itong bato, meron siyang benchmarker dito, example lang isda. Okay, so pag ma-pinpoint mo na ka-TH yung eksaktong digging spot, example ito yung digging spot, pag naghukay ka na ka-TH, dito na ma-apply itong tinatawag na color coding. Dito yan kadalasan ka-TH magagamit sa dig site na ka-TH. Okay, so sa sa personal encounter ko ka-TH ay talagang na-prove ko na ginagamit talaga ng mga Hapon yung color coding. At pati nga yung mga shape ka-TH na square, circle, rectangle, may corresponding din yan na mga direction ka-TH pag nakita mo yan sa hukay. So yun na, direct na tayo sa sa color coding. Okay, so magpapakita ako ngayon ng tatlong picture na talagang actual encounter ko ito ka-TH sa mga operation ko dati. So una kong munang banggitin ay ang mga color sa particular na mga direction or particular na mga numeric code. Okay, for example dito sa north, kadalasang mga kulay dyan ka-TH ay kulay blue, black at saka gray. Yan, nandyan yan mga ka-TH. Example lang ka-TH, naghukay ka na yan, pag meron kang nakita dito sa gitna ka-TH na kulay blue na mga na mga gamit, example dito mayroon kang sako, automatic ka-TH may pinapahiwatig yan na it's either direction or element, kasi ang kulay blue ay nagre-represent yan sa water. Okay, so yun ang kasunod ay dito sa northeast or color or numeric code 8, at ang color coding yan ka-TH ay kulay yellow. Yan, at ang sentro ay meron ding yellow na kulay. At dito naman sa kanyang southwest, yellow rin siya ka-TH, kasi kung makita nyo naman same sila ng element ka-TH, earth yan, at dito rin earth sa sa southeast, southwest. So southwest at northeast ay parehas ang kulay na yellow. Yan, kasi parehas sila ng element case. Okay, at elemental marker na rin, pareha rin sila. Okay, so ang kasunod ay dito sa east at saka southeast. So kung makikita nyo, parehas silang wood element. Okay, parehas din sila ng common side, at ang kulay nila ay brown at saka green, kasi nga wood sila ka-TH. Dito na na-align yung mga wood element, kaya meron siyang brown at saka green. Dito rin sa southeast meron ding brown at saka green. Okay, so ang kasunod ay itong dito sa south, which is meron siyang fire element, at ang kulay niya dito ka-TH ay color red. So ito yung pinaka delikado na portion ka-TH sa pagti-treasure hunting, lalo na kung ma-identify mo na may kulay red, kasi
kadalasan ng kulay red nagre-represent yan ng danger. Kasi nga kahit nga sa sa tawag natin sa traffic light, itong color coding na kulay red, ibig sabihin nag sign yan for stop. So tigilan mo na kung saan ka naghukay, pero depende na yan sa kung anong mga karagdagang marker. Pero pag meron kang nakita na kulay red katiit sa yung hinuhukay ay konting ingat lang. Pwede mong ipagpatuloy ang hukay kasi didepende naman kasi yan sa mga tinatawag natin na HTM katiits. Pero pag may mga red or blue, yan yung mga bantayan nyo katiits, kasi yan ang mga sign for traps. Okay, so dito naman sa west, tapos na tayo dito sa southwest kanina kasi parehas lang yan ng northeast. So dito tayo sa west, meron siyang metal, at dito naman sa northwest meron din siyang metal. Okay, parehas sila ng element, kaya parehas din sila ng color code. So ang unang color code niya is meron siyang white, gold, silver and copper. So same rin ang mga color coding na ito dito sa northwest, kasi parehas sila ng element, mga metal elements sila dyan katiits. Okay, so yun na, i-familiarize nyo katiits ang mga color coding na ito, at huwag nyong i-skip yung mga bagay na makikita nyo pag nag-operate na kayo, kasi bawat bagay na makikita nyo ay may meaning yan na ginamit ng mga Hapon, na kailangan nyong i-decipher or kailangan nyong i-decode, kailangan nyong pag-aralan. Okay, so yun na, screenshot nyo lang ito katiits kung hindi nyo matandaan. Kaya mas mainam na screenshot nyo ito katiits para may reference kayo. Okay, so yun na, ito yun yung discussion ko katiits, at magbabahagi ako sa inyo ng actual experience ko katiits about dito sa color coding. Okay, so yung nakaraang video katiits ay gumawa ako ng video tungkol sa yung may numeric code na 3, na kung saan naghukay kami dito katiits. Hinati ko yung yung grupo ko katiits, may naghukay dito na portion at meron din naghukay dito na portion sa west. At ang nakita nila dito sa east katiits, nung naghukay na sila dito katiits, ay meron sila nakitang kulay blue na sako katiits. Yun, yung sako katiits dito yan nakuha sa sentro. At sinabi ko sa kanila na pag kulay blue yung makita nyo sa sa site nyo o sa digging spot nyo, automatic may water trap yan. So yun na, nag-alinlangan pa yung yung kasamahan ko dati katiits, kasi baguhan lang din po ako noon at medyo hindi pa sila naniniwala. Pero nung nakuha nila itong sako dito katiits na kulay blue, 1 foot pa lang ay lubitaw itong sako na kulay blue. Alam ko kasi na luma yon, kasi yung sako na yon ay iba sa mga sako na nakikita natin sa kasalukuyan ngayon. So 1 foot lang galing sa sako na ito, nung nag-proceed sila ay bumugwak yung tubig katiits. Pagbugwak ng ng tubig katiits, yung lupa dito katiits na napakakapal ay naging kumunoy. So kung hindi mo pa napanood yung video ko na yun tungkol dito sa may code 3 na numeric code na sign katiits, ay tingnan nyo doon, in-explain ko kung yung nangyari dito. So ang pangalawa ay itong ito. So balikan muna natin katiits, bakit sinabi ko yung sa kanila na may tubig yung sako. Kasi kung makita natin dito sa katiits, dito sa ginawa nating trigrams, sa mga
dinagdag natin na color coding, makita natin dito yung kulay blue. At ang kulay blue ay nasa north siya, at ang north ay merong water element, kaya yung nangyari ay talagang bumugwak yung napakalakas na tubig. At ito yung pangalawa ka-TH, bato siya ka-TH na may kulay puti dito ka-TH. So ibig sabihin, pag meron ka mga may bato na may kulay puti or may mga bagay na kulay puti ka-TH na makita nyo sa inyong digging spot, so tingnan nyo sa ating ginawang ka-TH, trigrams, kasi ang puti ka-TH yan, nandito yan sa metal element. Yan mga kulay puti or kulay gold, kulay silver at copper, pag nakita nyo sa inyong dig site, ay kumpirmadong merong metal element sa tinatrabaho nyo ka-TH. Yan ang nagbibigay ng hint na meron kayong madadatnan na talagang metal element, at hindi yung trap na yung sako na kulay kulay blue. Okay, so ang sunod ka-TH ay ito. Meron tayong kahoy ka-TH. So ang experience ko naman dito ka-TH ay ang nangyari sa hukay ko ka-TH, example lang ka-TH, naghukay ako dito ka-TH, at nung paghukay ko ka-TH ay napansin ko yung troso dito, yung na yan, nakahoy. At sa color coding ka-TH ay sa pool yan, sa east. Yan ang kulay, ang elemental marker or ang wood element ay nasa east at nasa southeast. Kaya nung naghukay ako ka-TH, balikan ko yung hukay ko, yan, nagkumpas ako dyan ka-TH, at kumpirmado mula sa nagkumpas ako sa sentro ka-TH, nakuha ko ang yung kahoy dito sa east. So ibig sabihin, nag-confirm lang yun ka-TH na nasa tamang dig site tayo ka-TH na ating tinatrabaho. Kasi dito sa east na portion, dito nakuha yung yung wood or yung kahoy dito, yan, dito na portion. So ang panghuli ka-TH ay itong Jolene ka-TH. So nahukay ito namin ka-TH mga 2 feet, at itong Jolene na to ka-TH ay merong tatlong kulay. Merong red, dalawang red, tsaka merong white, at merong dalawang green. Yan. So ibig sabihin yan, kung titignan natin sa ka-TH, sa trigrams, ang red ka-TH, yan, ang red ay nasa south. Okay, at ang green ka-TH ay nasa east or southeast. So ibig sabihin yan ka-TH, ang item ko no ka-TH, kasi itong white ka-TH kasi metal yan, yung white dito ka-TH metal naman talaga yan, kasi nandito yan sa trigrams, metal element yan. Ibig sabihin ang metal element ay nasa pagitan ng south at saka east. So pwedeng nasa southeast ang item or nasa northwest, kasi nandito yung kulay ng kulay white ka-TH. So yun lang ka-TH, sana'y naintindihan nyo ang aking discussion ngayon. Talagang ginamit ng mga Hapon ang ka-TH, color coding, kaya mas mabuti na i-screenshot mo na to ka-TH, kasi napaka-importante ng na to, ng trigrams na to sa actual operation. So yun lang ka-TH, at maraming salamat sa panonood, at God bless.